Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's ito update lang po tayo tungkol kay Kuya Arnie. Kilala niyo ba si Kuya Arnie? Si Kuya Arnie po, ito pong si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Ayan po si Kuya Arnie. Yan po yung nagpasikat ng Teves Cares. Teves Cares. Sabi ng iba, naiba na yon, hindi na Teves Cares. Teves Scares na. Kasi nga po, ito mga kababayan, update tayo bagong balita. Mga kasong murder, attempted murder at frustrated murder na isampa na ng piskalya sa Manila RTC laban kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. So finally, nasampahan na po ng kaso itong si dating Congressman Arnulfo Teves. Alam nyo, ito yung lagi sinasabi ni dating Kong Teves, ni Kuya Arnie, na nasa na, puro kayo, lagi nyo akong pinapasuko, lagi nyo akong hinahanap, bumalik ka na, sumuko ka na. Wala pa nga kayong kasong na isasampa. Yung panlaban ni Kong Teves, ni Kuya Arnie, pero ngayon, eto na, nasampahan na. Grabe yung mga kaso murder, attempted murder, at frustrated murder. Grabe, ang daming kaso nito. At yung ilang counts, hindi natin alam kung ilan kasi dami pong rito nadamay sa pagpatay kay Governor Digamo. Marami pa may mga sibilyan na nadamay dahil po dyan sa awayang politika, dyan po sa Negros Oriental. At ito pa, meron pa palang karagdagang kaso, murder din ang sinampa kay Kuya Arnie, dito kay dating Congressman Teves, kaugnay naman sa mga nangyaring pagpatay noong 2019. Kasi iba pa po yun, nauna pong sinampa yung reklamo at yan ay naisampa na rin laban kay Teves sa korte sa Bayawan City, Negros Oriental. Ito, parinig ko po sa inyo yung balita. So, cases for murder, frustrated murder, and attempted murder have been filed against Arnulfo Teves Jr. last Friday, meaning 2 Fridays ago, not yesterday, before the RTC of Manila. Naisampa na nga ng piskalya sa korte itong mga kaso laban kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Ito ay may kaugnayan dun sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Digamo. Sa Saturday News Forum dito sa Quezon City, sinabi ni Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Nico Clavano na naisampa na ng piskalya sa Manila RTC nitong August 18 itong mga kasong murder, attempted murder at frustrated murder. Ito may kaugnayan nga dito sa Digamo Slay case. Bukod dito ay naisampa na rin itong kasong murder. Ito may kaugnayan naman doon sa nangyari mga pagpatay noong taong 2019 na ikinasawi ng 3 katao nitong August 9 sa korte sa Bayawan Negros Oriental. Samantala na una nang sinabi nitong si DOJ spokesperson Clavano na willing sila sa Korte Suprema na mailipat nga sa lungsod ng Maynila o dito sa Metro Manila itong kasong isinampa kay Teves Negros dahil nais silang maging neutral nga itong ground para nga sa maging venue ng pagdinig sa kaso ng naturang dating kongresista. Alright, so yan mga kababayan yung yung update natin. So nakakasuhan na po etong si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. So ano susunod dito pagkatapos ng kasuhan? Malamang susunod na yung warrant of arrest. Problema, wala po siya dito sa Pilipinas. Nandun po siya sa ibang bansa. At talagang ilang beses na siyang pinapauwi pero ayaw niya. Sabi niya, bale, bakit ako uwi dyan? Alam ko naman na pag uwi ko dyan, alam ko na mangyayari. So, ito na, formal na nakasuhan, susunod, bibigyan ng warrant of arrest. Tapos, yun na, susunod na ito, kapag hindi na, na sumuko ng kusa, ang mangyayari ay ipapamanhunt ng gobyerno ng Pilipinas itong si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Parang narinig ko na to. Parang pamilyar itong nangyari. Kasi si Bantag, ito pong tinuturong mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid,
ganun din nangyari, nakasuhan, nabigyan ng warrant of arrest, ngayon merong manhunt, pero hanggang ngayon, ilang buwan na nakakalipas, wala pa rin. wala pa rin nangyayari. So, mukhang ganito na naman yung nangyari dito kay Tevez. Nakasuhan, lalabasan ng warrant of arrest, merong mangyayaring manhunt, pero wala pa rin. So, okay na sana yung proseso di ba? Pero, yung hustisya hindi pa makamit kasi nga, hanggang dun lang hindi natin alam yung kay Percy Lapid, sa pagpatay kay Percy Lapid hanggang ngayon wala pa nangyayari. Yung mga involved, yung mismong pumatay, yung mga sangkot, yung mga nagplano, nagbigay ng financial assistance para patayin si Percy Lapid. Financial assistance ba yun? Basta nag-ambag-ambag para magawa yung planong pagpatay kay Percy Lapid. Lahat nag-amin na inamin na nila kasalanan nila. Humihingi na nga ng baka pwede naman babaan nyo yung aming sintensya. Diba, ganun yung nangyayari. So, nag-amin na lahat. Ang problema, itong mastermind, itong dalawang tinuturong mastermind, si Bantag at itong si Sulweta, di natin alam kung saan na nagpunta. Wala. Mabagal talaga itong hustisya sa ating bansa. At ngayon, ito na naman si Tevez. Malamang ganun din yan na mabibigyan ng warrant of arrest, pero hanggang doon na lang. So dahil sa nangyari na to, etong mga vloggers o mga taga-suporta ni Tevez ay mag-iiyakan na naman sigurado. At nakabibirahin na naman itong si Remulla, ito pong hepe ng Department of Justice. So yun lang po, in-update ko lang po kayo para at least alam ninyo, kasi baka sabihin ninyo lagi na lang Itbulaga itong ating pinag-uusapan. Well, kung ganito naman ang magiging balita natin, tapos wala namang mangyayari, manood na lang tayo ng EAT. Good vibes pa, di ba? So abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata dito sa sa mga fugitive ng batas. Unang-una si Bantag, at ngayon malamang si Tevez din kapag nabigyan ng warrant of arrest at hindi nagpapahuli o hindi sumusuko ng kusa, malamang i-consider na rin itong fugitive sa batas. So ilan po mga kababayan, ingat po tayong lahat. God bless.